Sa isang maliit na baryo sa probinsya lumaki si Liza. Bata pa lamang siya nang maranasan niya ang kahirapan. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na minsang nagkasakit at tuluyan ng hindi nakabangon, habang ang kanyang ina naman ay namasukan bilang labandera sa mga kapitbahay upang kahit papaano'y may maipantawid sa kanilang araw-araw. Lumaki siyang simple, walang laruan, walang marangyang gamit, ngunit puno ng pangarap. Sa murang edad, natutunan niyang wag humiling ng sobra, kundi matutong makontento sa kung ano ang mayroon. Ngunit hindi kayang itagong ng simpleng kasiyahan ang matinding gutom. Madalas siyang magising sa madaling araw at maririnig ang kumakalam na tiyan. Pero wala siyang ibang magawa, kundi uminom ng tubig para mapawi ang gutom. Nang siya'y tumungtong ng 17, nagpasya siyang lumuwas sa Maynila, dala ang baon niyang lakas ng loob at ang iilang gamit na kasyang-kasya lang sa isang maliit na bag. "Anak, mag-iingat ka ha," paalam ng kanyang ina na halos hindi mapigilan ang pagluha. "Oo, Nay, mangangako ako. Balang araw, makakabalik ako at hindi na tayo maghihirap," tugon ni Liza. Pilit pinapawi ang kaba sa dibdib. Pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ng amoy ng usok, ng ingay ng mga jeep at bus, at ng tila walang humpay na galaw ng mga tao. Iba ito sa tahimik na baryo na kanyang nakasanayan. Ngunit sa kabila ng pangangapa, buo ang kanyang pasya. Makakahanap siya ng trabaho, kahit anong klaseng trabaho, basta't marangal at makakatulong sa pamilya. Lumipas ang mga araw na puro lakad at pagtatanong ang ginawa niya. Pumasok siya sa mga opisina, nagbaka sakaling matatanggap bilang clerk. Pero madalas ang sagot, "Pasensya na, kulang pa sa credentials." Sinubukan din niya mag-apply bilang waitress, tindera, kahit katulong. Ngunit puro tatawagan ka na lang ang sagot sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahong wala na siyang pera. Ni barya para sa isang pandesal ay wala na. Sa isang madilim na kanto, napilitan siyang huminto at umupo. "Diyos ko, sana bukas may magbukas na pinto para sa akin." Bulong niya habang pinipigil ang luha. Gutom na gutom siya, ngunit pinilit niyang tiisin. Isang beses, nakakita siya ng isang batang palaboy na may hawak na supot ng tira-tirang pagkain mula sa basurahan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Pwede bang makahingi kahit kaunti?" Ngunit tumakbo ang bata, tapot na baka maagawan pa siya. Nang sumunod na araw, naglakad si Liza ng walang direksyon. Maputla ang kanyang mukha at halos wala ng lakas ang kanyang mga binti. Sa di inaasahan, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Malalaking salamin, magagarang ilaw, at mga taong nakabihis ng pormal ang nandoon. Napahinto siya at napatingin sa loob, kung saan nakikita niya ang mga pagkaing nakahain, mga steak, pasta, cake, mga pagkaing hindi niya pa natitikman sa buong buhay niya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil naiinggit, kundi dahil sa matinding gutom na hindi na niya kayang itago. Pilit niyang inawat ang sarili na huwag pumasok. Pero nang maramdaman niyang mahihimatay na siya, naglakad siya papasok. Ang ilang customer ay agad na napatingin sa kanya. Halatang nagtatano kung bakit may ganitong itsura ng dalaga sa ganoong klaseng lugar. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang tuhod. Lumapit siya sa isang mesa, nanginginig at halos wala ng boses. Doon ay may isang lalaking nakaupo, desente ang suot at halatang mayaman. Hindi niya alam kung bakit dito siya nahatak ng kanyang mga paa. "Po, pwede bang pahingi kahit isang kutsara lang?" Nanginginig ang tinig ni Liza. Halos pabulong, ngunit puno ng pagmamakaawa. Natigilan ang mga taong nasa paligid. Ang ilan ay napataas ang kilay. Ang iba namay nagbulungan. "Nakakahiya naman, pumasok pa talaga dito para lang manghingi," bulong ng isang babae sa kabilang mesa. Ngunit walang pakialam si Liza. Ang tanging iniisip niya ay ang posibilidad na kahit isang kutsara lang ng pagkain ay mailigtas siya sa gutom na bumabalot sa kanyang katawan. Ang lalaking nasa mesa ay natigilan din. Nakita niya ang payat at halos hindi na makangiting dalaga sa kanyang harapan. May kakaibang awa ang bumalot sa kanya, ngunit higit sa lahat, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang relo na suot ni Liza sa kanyang pulso. Isang lumang relo iyon, medyo gasgas na at halatang pinaglipasan na ng panahon.
Ngunit para kay Marco, sapagkat iyon ang pangalan ng lalaki, hindi ito basta relo. Ito ay isang bagay na may dalang bigat ng alaala. Isang bagay na matagal na niyang pinaghahanap. Napakagat siya ng labi at hindi napigilang maluha. Paano mo nakuha ang relong yan? Bulalas niya. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Nagulat si Liza, agad niyang tinakpan ng kamay ang relo. Ito po, alaala ko po ito. Matagal na po itong nasa akin. Bakit po? Sagot niya, may halong kaba at pagtataka. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Ang relo ay huling nakita niya sa isang taong matagal na niyang inaalala. At ang pagkakita nito ngayon sa pulso ng isang estrangherong gutom na dalaga ay tila isang misteryong mag-uugnay sa kanilang dalawang mundo. Ang mga tao sa paligid ay lalo pang nagbulungan, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngunit sa mismong sandaling iyon, alam ni Marco na hindi na ito isang simpleng pakikipagtagpo. Isa itong pagkakataon na magbubukas ng mga lumang sugat at magbibigay daan sa isang bagong yugto ng kanyang buhay at ng buhay ng gutom na dalagang nasa kanyang harapan. Si Marco ay kilala sa lipunan bilang isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Bata pa lamang siya ay pinalaki na sa marangyang pamumuhay. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo, mula sa real estate, mga chain ng restaurant, hanggang sa mga hotel. Sa unang tingin, tila wala na siyang mahihiling pa. Ngunit sa likod ng kasaganaan ay naroon ang malalim na lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Lumaki si Marco sa piling ng kanyang kapatid na babae na si Maria. Mas matanda ito ng 2 taon at halos siyang naging sandigan ni Marco noong bata pa siya. Ngunit nang siya ay magdalaga, nagkaroon ng isang aksidente. Isang gabi, nawala si Maria matapos umalis ng bahay, dala lamang ang isang maliit na bag at ang relo na ibinigay mismo ni Marco bilang tanda ng kanilang pagiging malapit. Hindi na ito nakabalik. At hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ni Marco kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang kapatid. Kaya't nang makita niya ang relo sa pulso ng isang mahirap na dalaga kagaya ni Liza, tila bumalik lahat ng alaala. Hindi ito basta bagay lamang para sa kanya. Ito ang natatanging ugnayan niya sa kapatid na matagal nang nawawala. Ngunit bago pa man niya nakilala si Liza, si Marco ay namumuhay na sa gitna ng kalungkutan. Sa kabila ng marangyang bahay, magagarang sasakyan at walang hanggang yaman, madalas siyang mag-isa. Ang mga kasambahay, mga tauhan sa opisina o kahit ang mga kasosyo niya sa negosyo ay puro formal at pawang pangnegosyo lamang ang ugnayan sa kanya. Wala siyang matatawag na tunay na kaibigan. At sa larangan ng pag-ibig, mas lalong walang malinaw na relasyon dahil karamihan sa mga babae ay lumalapit lamang dahil sa kanyang kayamanan. Isang araw bago ang pagtatagpong iyon, nag-usap si Marco at ang kanyang matalik na driver at tagapag-alaga na si Mang Ben. Sir, wala po ba kayong balak na bumuo ng sariling pamilya? Ang dami-daming nagkakandara pa na makasama kayo, pero parang wala pa ring nakakapuno sa puso ninyo. Tanong ni Mang Ben. Napabuntong hininga si Marco. Mang Ben, mahirap makahanap ng taong mamahalin ka, hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Hindi ko alam kung may darating pa bang ganoon. Madalas niyang isipin na baka nakatadhana na siyang mabuhay na nag-iisa. Kaya't lahat ng kanyang atensyon ay inilaan niya sa pagpapalago ng negosyo. Ngunit hindi rin ito naibsan ang kalungkutan at kakulangan sa kanyang puso. Nang gabing iyon, sa restaurant na paborito niyang pinupuntahan pagkatapos ng trabaho, muli siyang nakaupo mag-isa. Naka-business attire pa rin siya, nakatingin sa kanyang laptop at pinoproseso ang mga report. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa paligid. Doon pumasok si Liza, maputla, nanghihina, at gutom na gutom. Hindi niya agad napansin ang dalaga hanggang sa ito'y lumapit at magsalita. Ang inig ni Liza, bagamat mahina at halos pabulong, ay nagdulot ng kakaibang pagyanig sa puso ni Marco. Po, pwede bang pahingi kahit isang kutsara lang? Sambit ni Liza. Nanginginig ang boses. Napatingin siya agad at parang huminto ang mundo nang makita ang relo sa pulso ng dalaga. Hindi niya mapigilan ang sariling maluha.
Ang mga tao sa paligid ay napakunot noo, nagtatanong kung bakit ganito na lamang ang reaksyon ng isa sa pinakakilalang negosyante sa bansa. Ngunit para kay Marco, hindi sila mahalaga. Ang mahalaga ay ang kasagutang nakapaloob sa presensya ng dalagang ito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Marco na may dahilan para muli siyang mabuhay ng may pag-asa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit malinaw sa kanya na ang dalagang ito ay hindi ordinaryo. Ang paglapit ni Liza sa kanya ay parang itinakdang mangyari, dala ng tadhana at ng mga alaala ng kanyang kapatid. "Miss, saan mo nakuha ang relo na yan?" tanong ni Marco, na halos hindi makapaniwala sa nakikita. "Ah, ito po. Bigay po ito ng isang matandang babae sa akin nung bata pa ako. Wala po akong alam kung saan ito galing, pero itinuring ko itong mahalaga," sagot ni Liza. May halong kaba at pagtataka. Napalunok si Marco. Hindi pa niya kayang ipahayag ang lahat ng iniisip niya, ngunit batid niyang hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Sa unang pagkakataon, ang lalaking sanay na mag-isa at mabuhay sa gitna ng malamig na mundo ng negosyo ay nakaramdam ng pag-asa na baka may koneksyon pa siya sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na minuto, hindi na niya inisip ang pagkain sa mesa o ang mga bulungan ng mga taong nasa paligid. Ang nakikita niya lamang ay ang dalagang payat, gutom, ngunit may dalang relikya mula sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. At doon nagsimulang gumuhit sa isip niya ang mga tanong. Sino ba talaga si Liza? At paano niya nakuha ang relong matagal nang nawala sa kanilang pamilya? Sa sandaling iyon, alam ni Marco na hindi na ito simpleng pagkikita lamang. Ito ay simula ng isang kwentong magbabago sa kanya at magpapakita kung gaano kalalim ang ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan. At habang nakatitig siya kay Liza, may kasamang lungkot at pag-asa ang kanyang mga mata na baka, sa wakas, may pagkakataon na siyang hanapin ang mga kasagutan sa matagal na niyang hinahanap. Hindi maipaliwanag ni Liza kung bakit sa dami ng taong nakaupo sa restaurant ay kay Marco siya lumapit. Para bang may hatak na hindi niya maunawaan. Isang puwersang nagtulak sa kanya na humarap sa lalaking ito at ibulalas ang matinding pangangailangan. Ang kanyang boses ay mahina, halos wala ng lakas. Ngunit sapat iyon upang makuha ang atensyon ng lahat ng nasa paligid. Pwede bang pahingi kahit isang kutsara lang?" Muling bulong ni Liza. Nanginginig ang kamay na nakalapat sa gilid ng mesa ni Marco. Napatigil ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Hindi makapaniwala na sa isang mamahaling lugar ay mayroong mahirap na babae na basta na lang papasok at hihingi ng pagkain. May isa pang ginang sa kabilang mesa na mapang-asar ang tinig. "Nakakahiya! Dapat kasi kung wala kang pera, huwag ka na lang pumunta rito." Ang kanyang kasamang lalaki naman ay natawa at nagpatuloy sa pagkain, waring nanunuya. Ngunit hindi pinansin ni Marco ang mga iyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liza at higit sa lahat sa relong nakasuot sa kanyang pulso. Para sa ibang tao, ito'y isang lumang bagay na hindi na halos mapapansin. Ngunit para kay Marco, ito ang nagbukas ng pintuan ng kanyang nakaraan. "Miss, saan galing ang relo na yan?" Mariin niyang tanong, puno ng kaba at pagkagulat. Nagulat si Liza at agad na tinakpan ng isang kamay ang kanyang pulso. Tila ba may itinatago. "Ito po, matagal na po itong nasa akin. Hindi ko alam kung gaano ito kahalaga. Basta po, bigay ito sa akin nung bata pa ako," paliwanag niya habang nahihiya sa sitwasyon. Hindi kaagad nakasagot si Marco. Sa halip, napayuko siya. Pinahid ang luhang hindi niya mapigil. Ang kanyang isip ay nagbalik sa panahong ibinigay niya ang relong iyon sa kanyang kapatid na si Maria. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mamasalitang sinabi niya noon. "Ate, kapag suot mo ito, lagi kitang maalala. Kahit saan ka magpunta, hindi ka mawawala sa puso ko." At ngayon, narito ang isang estrangherang babae na suot-suot ito. "Umupo ka muna," mahinahon niyang alok kay Liza
sabay tulak ng silya sa kanyang tapat. Hindi alam ni Liza kung tatanggapin ba niya o aalis na lang. Ngunit nang maramdaman niyang umiikot ang kanyang paningin dahil sa gutom, napilitan siyang maupo. Tinawag ni Marco ang waiter. Pakibigyan ng pagkain ng dalaga. Kahit ano basta siguraduhin mong mainit at sapat. Napatitig ang waiter sa kanya, parang nagdadalawang isip. Ngunit nang makita ang matalim na tingin ni Marco, agad itong tumango at tumakbo papunta sa kusina. Sa ilang minuto, dumating ang isang plato ng kanin, sopas at pritong manok. Halos manginig si Liza nang lapitan niya ang plato. "Pasensya na po, salamat po." Mahina niyang sabi bago mabilis na sinubo ang pagkain. Halata sa bawat kagat niya ang matinding gutom. Ang mga kamay niya ay nanginginig at ang mga mata ay napapapikit sa sarap ng pagkain na matagal niyang hinintay. Tahimik lamang na nakamasid si Marco. Ang mga bulungan ng ibang tao sa paligid ay patuloy pa rin. May mga kumukutya, may mga nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit para kay Marco, wala silang halaga. Ang tanging iniisip niya ay kung paano napunta ang relo kay Liza. Nang medyo nabawasan ang gutom ni Liza, tumigil siya sandali at tumingin kay Marco. "Pasensya na po talaga kung nainis kayo. Wala lang po talaga akong ibang malapitan. Gutom na po ako. Kung hindi ko ito ginawa, baka himatayin na ako sa labas." Umiling si Marco. "Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman paano mo nakilala ang babaeng nagbigay niyan sa'yo." Tinuro niya ang relo. Napaisip si Liza. "Matagal na po iyon. Bata pa ako, iniwan ako ng aking tunay na magulang. Pinalaki ako ng isang matandang babae sa probinsya. Sabi niya, isang estranghero daw ang nagbigay sa kanya ng relo at iniabot sa akin bago siya namatay. Hindi ko na po natanong kung sino kasi bata pa ako noon." Parang may sumabog na tanong sa isip ni Marco. Posible bang si Maria, ang kanyang kapatid, ang estrangherong iyon? At paano napunta si Liza sa probinsya? Ang dami niyang gustong itanong, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, tinanong niya ng marahan, "Anong pangalan mo?" "Liza po," sagot ng dalaga. Bahagyang nakangiti sa unang pagkakataon. Ngumiti rin si Marco, bagamat puno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Ako si Marco, at simula ngayon, hindi ka na magugutom." Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi niya alam kung biro lamang ba iyon o totoo. Ngunit sa mga mata ni Marco, nakita niya ang sinseridad. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang araw ng pagtitiis, nakaramdam siya ng ginhawa, hindi lang sa tiyan, kundi pati sa puso. Habang nagpatuloy siya sa pagkain, hindi maiwasan ni Marco ang mapaisip. Bakit sa dami ng taong maaari kong makasalubong, siya pa ang napunta sa harapan ko? Hindi ito simpleng pagkakataon. Isa itong simula ng isang mas malalim na kwento. Kwento ng ugnayan na muling bubuksan ng isang lumang relo at ng isang dalagang naglakas loob humingi ng tulong. At doon, sa gitna ng isang marangyang restaurant, kung saan halos lahat ay nakatingin sa kanila, nagsimula ang pag-ikot ng kapalaran. Isang pagkikita na magdudugtong ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Matapos ang kakaibang tagpong iyon sa restaurant, hindi pa rin mapakali si Marco. Habang pinagmamasdan niya si Liza na patuloy na kumakain, ramdam niya ang bigat ng emosyon. Ang relo sa pulso ng dalaga ay tila isang susi na muling nagbukas ng pinto ng kanyang nakaraan. Isang pintong matagal na niyang pilit isinara dahil sa sakit na iniwan ng pagkawala ng kanyang kapatid na si Maria. Nang matapos si Liza sa pagkain, marahan siyang nagpasalamat. "Salamat po talaga, Sir Marco. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nakayanin. Pasensya na po kung istorbo ako kanina." Umiling si Marco. "Hindi ka istorbo. Liza, gusto kong malaman lahat tungkol sa relong suot mo. Mahalaga kasi iyon sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi niya akalaing ang lumang relo na matagal na niyang iningatan ay may ganoong kahalagahan sa isang taong kagaya ni Marco. "Ito po, wala po akong masyadong alam. Ang sabi lang sa akin ng nagpalaki sa akin, isang matandang babae, ay ibinigay daw ito sa akin ng isang estranghero bago siya pumanaw. Mula noon,
iningatan ko na ito. Kahit wala itong halaga sa pera, mahalaga po ito sa akin kasi ito lang ang alaala ng kabataan ko. Habang nakikinig si Marco, unti-unting bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang huling gabing magkasama sila ng kapatid. Si Maria ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang relong iyon, habang pinapangako sa kanya, "Marco, kahit anong mangyari, aalagaan kita. Huwag mong kalimutan na kahit mawala ako, itong relo ang magiging paalala na lagi akong kasama mo." Ngunit isang araw, nagising na lang siya na wala na si Maria. Napapikit si Marco at napahawak sa sentido. Halos bumigat ang kanyang dibdib habang sinusubukan niyang ipaliwanag. "Liza, ang relo na iyan mismo ang ibinigay ko sa kapatid ko bago siya nawala. Hindi ko na siya nakita ulit, pero ngayon nakikita ko itong nasa pulso mo. Paano kaya nangyari iyon?" Napigilan si Liza, hindi siya makapagsalita agad. Ang alam lang niya, noong siya'y 7 taong gulang, may isang babaeng dumating sa probinsya, mahina at sugatan. Hindi niya matandaan ang muka dahil bata pa siya noon. Ngunit bago ito tuluyang mawala, iniwan sa kanya ang relo at isang pangungusap. "Ingatan mo ito, bata. Darating ang panahon, may hahanapin ka." Hindi ko po matandaan ang itsura niya. Mahina niyang sagot. "Pero malabo na po yata na ang kapatid ninyo iyon. Ako po kasi ampun lang. Hindi ko kilala ang tunay kong pamilya." Ngunit mas lalo lang naging palaisipan ito kay Marco. Kung si Maria nga ang babaeng iyon, paano siya napunta sa probinsya? At bakit iniwan niya ang relong iyon kay Liza? Ang daming tanong, ngunit wala siyang makuhang sagot sa mga oras na iyon. Habang abala sa pag-iisip si Marco, naramdaman niyang may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alintana kung nakikita siya ng mga tao sa paligid. Ang importante ay ang pakiramdam niyang muling nabuhay, ang bahagi ng kanyang puso na matagal nang tulog. "Marco, okay lang po ba kayo?" tanong ni Liza, halatang nag-aalala. Ngumiti siya ng bahagya, bagamat puno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Oo Liza, pasensya ka na. Nabigla lang ako. Hindi ko akalaing makikita ko ulit ang relong iyon. Alam mo ba, matagal ko nang hinahanap ang kapatid ko. At ang relo na iyan, siya lang ang huling gumamit bago siya nawala." Natigilan si Liza at hindi na nakasagot. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng sinabi ni Marco. Ang simpleng bagay na akala niya'y walang halaga ay may dalang kasaysayang hindi niya inaasahan. Muli siyang nagsalita. "Kung ganun po, baka po may kinalaman ang kapatid ninyo sa pagkabata ko. Pero hindi ko po talaga matandaan. Ang naiwan lang sa akin ay ang relo at ang sabi ng matandang nagpalaki sa akin, na balang araw baka may maghanap sa akin." Sa puntong iyon, ramdam ni Marco na hindi ito basta pagkikita lamang. May dahilan kung bakit ang relo na iyon ay napunta kay Liza. May koneksyon silang dalawa na kailangan nilang tuklasin. "Liza," seryosong sabi ni Marco, "gusto kong tulungan ka. Hindi lang dahil sa relo, kundi dahil nararamdaman kong may malalim na dahilan kung bakit nagtagpo ang landas natin. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang magutom o mag-isa. Gusto kong makilala ka pa at malaman ang buong kwento mo." Hindi alam ni Liza kung ano ang sasabihin. Nahihiya siya, natatakot, ngunit may kakaibang init na dumampi sa kanyang puso. Wala pang ibang tao ang nagsabi sa kanya ng ganoong mga salita. Mula pagkabata, sanay na siyang lumaban mag-isa. Ngunit ngayon, may isang estranghero, isang milyonaryong tulad ni Marco, na nagsabing hindi na siya pababayaan. Tahimik siyang tumango. "Maraming salamat po, Sir Marco. Hindi ko po alam kung anong nagawa ko para tulungan ninyo ako. Pero pangako po, hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyo." Sa sandaling iyon, ramdam ni Marco na unti-unting nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. Ang relong matagal na niyang iniiyakan ay hindi na lamang alaala ng nakaraan. Ito'y naging tulay upang makilala ang isang taong magbibigay ng bagong pag-asa at bagong kahulugan sa kanyang paglalakbay. At habang magkaharap sila, alam nilang pareho, nagsisimula na ang isang kwento na hindi nila inaasahan, ngunit tiyak na magbabago sa kanilang dalawa magpakailanman. Kinabukasan, matapos ang nakakapagod na gabi sa restaurant, hindi mapakali si Marco.
Habang nakahiga sa kanyang malambot na kama sa loob ng isang mansyong, halos wala nang mahihiling pa. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip ang mukha ni Liza at ang relong nasa kanyang pulso. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang pananabik. Hindi lang dahil sa koneksyon ng relo kay Maria, kundi dahil sa kwento ng dalagang iyon na mistulang bahagi ng puzzle ng kanyang nakaraan. Samantala, si Liza ay nagising sa isang maliit na kwartong pansamantala niyang tinutuluyan sa murang paupahan. Humarap siya sa salamin at pinagmasdan ang sarili. Namumugto pa ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak kagabi, ngunit may kakaibang pag-asa siyang nadarama. Sa isip niya, hindi ko pa kilala ng husto si Sir Marco, pero parang may tiwala akong hindi niya ako pababayaan. Bago siya makalabas ng bahay, nagulat siya nang makita si Marco at ang kanyang driver na si Mang Ben na naghihintay sa labas. "Liza, gusto kitang makausap ng masinsinan," bungad ni Marco. Nag-aalangan siyang sumama, ngunit nang makita niyang bukas ang loob ni Marco, sumakay siya sa kotse. Dinala siya nito sa isang tahimik na lugar, isang maliit na rest house na malayo sa ingay ng Maynila. Doon, nagsimula ang pagbubunyag ng mga bagay na matagal nang nakatago. "Liza," panimula ni Marco habang nakatingin sa labas ng bintana. "Ilang taon na kitang hinahanap, kahit hindi ikaw mismo, kundi ang koneksyon sa kapatid kong si Maria. Nawala siya ng hindi inaasahan. At ang relo na nasa iyo, iyon ang huling bagay na hawak niya bago siya mawala. Gusto kong malaman, paano talaga ito napunta sa iyo?" Huminga ng malalim si Liza bago sumagot. "Sir Marco, nung 7 taong gulang po ako, namatay ang mga taong kumuphup sa akin. Pero bago yon, may isang babae na dumating sa probinsya, sugatan, mahina. Hindi ko masyadong matandaan ang mukha niya, pero tandang-tanda ko ang kanyang tinig. Sinabi niya sa akin, 'Ingatan mo ito bata, darating ang araw, may hahanap sa'yo.' Pagkatapos noon, nawala na siya. Simula noon, ako na lang ang nag-iingat ng relo." Napatitig si Marco sa kanya, halatang nanginginig ang mga kamay. "Liza, iyon ang kapatid ko. Sigurado ako, siya si Maria. Siya ang taong nagbigay sa iyo ng relong iyan." Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. "Ibig sabihin, may koneksyon ako sa kapatid ninyo?" Tumango si Marco. "Oo, at malaki ang posibilidad na ikaw ang huling taong nakasama niya bago siya tuluyang nawala." Napahawap si Liza sa relo, parang ngayon lang niya lubos na naramdaman ang bigat ng bagay na iyon. "Sir Marco, pasensya na po kung hindi ko agad sinabi. Hindi ko po alam ang buong kwento. Basta po, ito lang ang iniwan niya sa akin. At mula noon, iningatan ko na." Napapikit si Marco at muling dumaloy ang luha. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang sinabi mo. Matagal kong hinahanap ang kahit anong bakas tungkol kay Maria. At ngayon ikaw ang naging tulay para malaman kong kahit sa huling sandali, may ginawa pa rin siyang mabuti. Iniwan niya ang relo sa isang batang nangangailangan." Tahimik na naghari ang emosyon sa pagitan nila. Ang katahimikan ay puno ng bigat ng nakaraan, ngunit may dalang pag-asa para sa kinabukasan. Nang makabawi ng lakas ng loob si Liza, nagsalita siya muli. "Sir Marco, kahit hindi ko po siya masyadong nakilala, nababatang tao ang kapatid ninyo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong nawala sa mundo. Ang relo pong ito ang palaging nagpapaalala sa akin na may dahilan para magpatuloy." Ngumiti si Marco kahit basang-basa ang pisngi sa luha. "Kung ganoon Liza, hindi na tayo estranghero. May koneksyon na tayo, hindi lamang dahil sa relo, kundi dahil sa pagmamahal ng isang taong parehong naging bahagi ng buhay natin." Nang gabing iyon, dinala ni Marco si Liza pabalik sa kanyang mansyon. Sa kabila ng marangyang paligid, halatang naiilang si Liza. Ngunit tiniyak ni Marco na ligtas siya roon. Ipinakilala rin siya nito kay Mang Ben at sa ilan sa mga tauhan. "Simula ngayon Liza, ani Marco, dito ka muna mananatili. Gusto kong makilala ka pa ng husto. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung paano tayo parehong makakahanap ng kasagutan tungkol kay Maria." Hindi makapaniwala si Liza sa nangyayari. Ang dalagang dati lumalakad sa kalsada, nagutom at walang direksyon, ngayon ay nakatayo sa harap ng isang pintuan ng mansyon at may taong handang magbigay ng bagong simula. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito magiging madali.
dahil sa likod ng yaman ni Marco may mga matang nakatingin, handang husgahan ang sino mang papalapit sa kanya. Habang nakaiga siya sa kama ng guest room na ibinigay sa kanya, hawak-hawak pa rin niya ang relo. Bulong niya sa sarili, "Kung ikaw nga ang kapatid ni Sir Marco, salamat po. Dahil kahit wala ka na, binigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay at makahanap ng pamilya." At sa kabilang silid, si Marco ay nakatulala sa kisame. Hindi niya alam kung saan hahantom ang lahat. Ngunit batid niyang ang pagbubunyag na iyon ay simula pa lamang ng mas masalimuot na kwento. Isang kwento ng pagkawala, paghahanap, at muling pagkikita sa pagitan ng dalawang taong pinagbuklod ng iisang alaala. Lumipas ang ilang araw mula nang isama ni Marco si Liza sa kanyang mansyon. Sa umpisa, tila ba isang panaginip para kay Liza ang lahat. Mula sa malalambot na kutsyon, masasarap na pagkain, hanggang sa mga magagarang damit na bigla na lang iniabot sa kanyang mga kasambahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ramdam niya ang bigat ng mga matang palaging nakamasid. Hindi lahat ay masaya sa kanyang presensya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon, narinig niya ang dalawang kasambahay na nagbubulungan. "Alam mo ba, iyang si Liza, mukhang ginagamit lang si Sir Marco," wika ng isa. Sabay tawa ng mapanlait. "Oo nga, isipin mo, bigla na lang siyang sumulpot, gutom daw, tapos ngayon nakatira na dito. Baka gold digger lang?" Dagdag ng isa pa. Napatigil si Liza. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o magpapanggap na walang narinig. Ngunit bago pa man siya makalayo, nakasalubong niya si Mang Ben na driver at matagal nang kasama ni Marco. Napansin nito ang lungkot sa kanyang mukha. "Liza, huwag mong intindihin ang mga yun. Matagal na silang kasama rito. Pero hindi ibig sabihin ay mas kilala nila si Sir Marco kaysa sayo. Basta magpakatatag ka," sabi ni Mang Ben na may kasamang ngiti. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Pati ang ilang kaibigan ni Marco ay nagsimulang magtanong. Nang minsang dumalo si Marco sa isang pagtitipon kasama si Liza, naging usap-usapan agad ang dalaga. "Marco, saan mo ba nakuha ang babaeng yan?" tanong ng isa sa mga business partner niya. Halatang nanunuya. "Parang bigla na lang siyang naging anino mo. Sigurado ka bang hindi ka niloloko?" Dagdag ng isa pa. Sa puntong iyon, ramdam ni Marco ang panghuhusga ng mga tao. Ngunit pinili niyang manahimik at hawakan lamang ang kamay ni Liza. Sa simpleng kilos na inyon, nakahanap ng lakas ng loob si Liza. Ngunit sa kanyang loob, nagsimula na siyang mag-alinlangan. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang silid, napapikit siya at napaiyak. "Baka mali itong ginagawa ko. Baka maging pabigat lang ako kay Sir Marco. Hindi ko naman siya kadugo. Bakit niya ako tinutulungan ng ganito?" Kinabukasan, nagpasya siyang lumapit kay Marco. "Sir Marco, baka mas mabuting umalis na lang ako dito. Ayokong maging dahilan ng problema ninyo sa mga tao." Natahimik si Marco at tinitigan siya ng diretsyo. "Liza, hindi ko iniisip ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin ay alam kong may dahilan kung bakit nagtagpo ang landas natin. Hindi mo kailangang umalis. Hindi kita pinasama dito para sa kanila, kundi para sa atin, para makahanap tayo ng sagot sa lahat." Natigilan si Liza. Hindi niya akalaing ganoon kalinaw ang paninindigan ni Marco. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang mas lalo siyang nagiging sentro ng atensyon at ng inggit na mga tao. Sa mga susunod na araw, dumating ang mas matinding pagsubok. Sa isang hapunan kung saan inimbitahan ni Marco ang ilan sa kanyang mga business associates, sinadyang ipahiya si Liza ng isa sa mga bisita. "Hindi ba't wala ka namang pinag-aralan? Paano ka nakapasok dito?" Mapang-asar na tanong ng isang ginang habang nakangiti ng malamig. Nanginginig si Liza at hindi agad nakasagot. Ramdam niya ang init ng kanyang pisngi dahil sa kahihiyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Marco mismo ang sumagot. "Hindi ko kailangang ipaliwanag kung bakit siya narito. Ang presensya niya rito ay dahil ginusto ko at iyon lang ang mahalaga. Kung hindi ninyo matanggap iyon, mas mabuti sigurong wag na kayong sumama sa mga ganitong pagtitipon." Tahimik ang lahat, ngunit halata ang tensyon sa paligid. Sa halip na mapahiya si Liza,
mas lalo siyang pinrotektahan ni Marco. Ngunit alam ni Liza na hindi iyon madali para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap silang dalawa. Sir Marco, salamat po. Pero nahihiya talaga ako. Hindi ko po alam kung kaya kong tiisin ang lahat ng panghuhusga. Liza, sagot ni Marco, huwag kang mag-alala. Sa mundo ng mayayaman, normal na may mga taong mapanghusga. Pero hindi ibig sabihin tama sila. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan. Unti-unti, nagkaroon ng mas matatag na ugnayan si Marco at Liza. Ngunit malinaw na nagsimula na ang unang pagsubok sa kanilang kwento. Ang paninira at panghuhusga ng mga tao sa paligid nila. At habang magkaharap silang dalawa sa malamlam na liwanag ng mansyon, parehong nanumpa sa kanilang sarili. Hindi sila basta-basta bibitaw. Dahil kung ang relo ang naging tulay ng kanilang pagkikita, ang tiwala at paninindigan naman ang magiging sandigan nila laban sa mga unos na darating pa. Mula nang magsimula ang mga bulong-bulungan laban kay Liza, tila ba naging mas mabigat ang bawat araw niya sa mansyon ni Marco. Kahit may seguridad at pagkain na siya ngayon, hindi mawala ang bigat sa kanyang dibdib tuwing nararamdaman niyang nakatitik sa kanya ang mga kasambahay na may halong pagdududa at paghamak. Ang dating mga ngiti ay napalitan ng malamig na tingin at ang dating mga magaan na usapan ay napalitan ng katahimikan kapag siya ang lumalapit. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Marco sa malaking hapag, hindi na napigilan ni Liza ang kanyang iniisip. Sir Marco, baka po mas mabuting bumalik na lang ako sa dati kong tirahan. Ayokong maging dahilan para masira ang pangalan ninyo. Naririnig ko po ang mga tao kung ano-ano na ang sinasabi nila tungkol sa akin. Inilapag ni Marco ang tinidor at seryosong tumingin sa kanya. Liza, hindi mo kailangang intindihin ang sinasabi ng iba. Sanay na ako sa ganyang klaseng paninira. Pero ikaw, kailangan mong matutong magtiwala sa sarili mo at sa akin. Napayuko si Liza at tahimik na pinuloy ang pagkain. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang loob na ipinapakita ni Marco, hindi niya mapigilang mag-alinlangan. Sa isip niya, paano kung tama sila? Paano kung nagmumukha lang akong umaasa? Wala naman talaga akong maibibigay kay Sir Marco. Ilang araw ang lumipas at lalong lumala ang sitwasyon. May mga kumakalat ng tsismis sa labas na isang mahirap na babae ang nakatira ngayon sa mansyon ng milyonaryo. May mga diaryong naglabas ng blind item. Sino itong kilalang negosyante na di umano'y may kinakasamang ordinaryong babae na wala namang pangalan? At kahit hindi binanggit ang pangalan ni Marco, malinaw na siyang tinutukoy. Dumating si Marco isang gabi mula sa trabaho. Hawak ang diaryo. Tahimik siyang naupo at iniabot ito kay Liza. Nakikita mo ito? Gani po ang mundo natin at masasanay ka rin. Iningnan ni Liza ang diaryo at napaluha. Sir Marco, hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi ko po kayang makita kayong nadadamay dahil lang sa akin. Liza, mahina ngunit mariin ang tinig ni Marco. Ikaw ang dahilan kung bakit muli akong nabuhay. Huwag mong isipin na pabigat ka. Kung may laban man tayong haharapin, sabay natin itong lalabanan. Sa kabila ng mga salitang iyon, hindi pa rin mapawi ang alinlangan sa puso ni Liza. Sa tuwing nakikita niyang pagod si Marco mula sa trabaho at sabay pang hinaharap ang mga espekulasyon ng tao, pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Isang gabi, naglakad siya mag-isa papunta sa hardin. Doon niya sinalubong ang malamig na hangin at ang ningning ng buwan. Napahawak siya sa relo na iniwan ni Maria, ang kapatid ni Marco. Kung ikaw nga ang kapatid niya, tulungan mo naman akong maintindihan kung tama ba itong ginagawa ko. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong manatili. Habang nag-iisa siya, dumating si Mang Ben at dahan-dahang lumapit. Liza, huwag mong iisipin na pabigat ka. Kilala ko si Sir Marco mula bata pa siya. Ngayon ko lang ulit nakita na masaya siya. At iyon ay dahil sa'yo. Naluha si Liza at bahagyang ngumiti. Pero Mang Ben, ang hirap pong tiisin ang mga salitang binabato nila. Para bang kahit anong gawin ko, hindi sapat. Natural lang na mahirapan ka. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Isa lang ang mahalagang paniwalaan mo, ang taong pinili mong samahan. Kinabukasan, nagpunta sila ni Marco sa opisina upang asikasuhin ang ilang papeles.
Habang naglalakad sila, napansin ni Lisa ang mga titig ng mga empleyado. May ilan na nakangiti, ngunit marami ang nagbubulungan. Narinig pa niya ang isang babaeng sekretarya na bulong sa katabi. Ano kaya ang nakita ni Sir Marco sa kanya? Wala naman siyang dating. Napahinto si Lisa at muntik nang bumitaw sa kamay ni Marco. Ramdam niya ang init ng kahihiyan na umaakyat sa kanyang pisngi. Ngunit agad siyang hinawakan ni Marco at tinitigan ng mariin. Lisa, hindi mo kailangang tumingin sa kanila. Sa akin ka lang tumingin. Napakagat-labi si Lisa. Pinipigilan ang luha. Tumango siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa kanyang puso, ang tanong ay hindi pa rin nawawala. Hanggang kailan ko kaya kakayanin ito? Dumating ang gabi at sa katahimikan ng kanyang silid, muling bumalik ang pag-aalinlangan. Siguro, baka kailangan ko na talagang umalis. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pangalan niya. Baka kapag nawala ako, mas maging maayos ang lahat para sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, naaalala niya ang mga salita ni Marco, na siya ang dahilan kung bakit muli itong nakaramdam ng buhay. Ang dalawang magkasalungat na damdaming ito ang lalong nagpapabigat sa kanyang puso. Habang mahimbing na natutulog si Marco sa kabilang silid, si Liza naman ay gising at nagdarasal. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Kung ako po talaga ang dahilan para maging masaya si Sir Marco, sana ipakita niyo sa akin kung paano ko siya masusuportahan. Pero kung ako naman ang sagabal, turuan niyo po akong lumayo nang hindi siya nasasaktan. At doon sa ilalim ng buwan, nanatiling gulo ang isip at puso ni Lisa. Alam niyang dumating na sila sa isang mahalagang yugto ng kanilang kwento. Ang bahagi kung saan kailangan niyang magpasya kung susuko ba siya o lalaban sa kabila ng lahat ng panguhusga. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang pag-aalinlangan na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa hinaharap nilang dalawa. Makalipas ang ilang linggo ng pagdududa at paninira mula sa paligid, unti-unting naputunan ni Liza na harapin ang bawat araw ng may mas matatag na loob. Hindi niya iyon nagawa mag-isa. Si Marco mismo ang nagsilbing sandalan niya. Sa tuwing bibitiw siya ng salitang, "Aalis na lang ako," palaging sagot ni Marco ang mariing, "Hindi kita pababayaan." Ngunit hindi sapat ang manatili lamang siya sa mansyon. Alam niyang kailangan niyang patunayan hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat, sa sarili niya, na may halaga siya. Kaya't isang umaga, nagpasya siyang kausapin si Marco habang sila'y magkasabay na nag-aalmusal. "Sir Marco," panimula niya, halos nag-aalangan. "Ayokong lagi na lang akong umaasa sa inyo. Kung papayag po kayo, gusto kong mag-aral ulit. Kahit mga short courses lang, gusto kong matuto at magkaroon ng kasanayan." Natigilan si Marco at bahagyang ngumiti. "Liza, matagal ko nang inaasahan na darating ang araw na sasabihin mo iyan. Hindi kita kailangan itago o gawing dependent. Gusto kong makita kang tumayo sa sarili mong paa. Kung iyan ang gusto mo, susuportahan kita." At ganoon na ang nangyari. In-enroll siya ni Marco sa isang kursong pang-sekretarya at business communication. Unay nahirapan si Liza dahil hindi siya sanay sa formal na edukasyon sa lungsod. Madalas siyang mabansagan ng ibang kaklase bilang probinsyana dahil sa kanyang pananalita at pananamit. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumuko. Kung gusto mong magtagumpay, huwag mong isipin ang sinasabi nila. Gamitin mo iyong lakas mo para patunayan na mali sila, paalala ni Marco sa kanya isang gabi matapos niyang umuwi na malungkot galing sa klase. Dahil sa suporta ni Marco, nagsimula siyang magpakita ng husay. Natutunan niyang magsulat ng malinaw na ulat, makipag-usap ng maayos at humarap sa maraming tao nang hindi natitinag ang boses. Unti-unti, natuto siyang magtiwala sa sarili. Dumating ang araw na kailangan nilang magsagawa ng presentasyon sa harap ng panel ng guro at ilang negosyanteng inimbitahan ng paaralan. Halos nanginginig si Liza bago magsimula. Ngunit nang maalala niya ang mga salita ni Marco, huminga siya ng malalim at nagpakilala. "Magandang araw po, ako si Liza at narito ako upang ibahagi ang aking natutunan tungkol sa kahalagahan ng tamang komunikasyon sa negosyo." Sa bawat salita,
Unti-unti niyang naramdaman ang kumpiyansa. Hindi man siya perpekto. Dama ng lahat ang sinseridad at husay na hinubog ng kanyang pagsisikap. Matapos ang presentasyon, tumayo ang isang guro at nagsabi, "Magaling, Miss Liza. Kitang-kita na kaya mong magtagumpay kung ipagpapatuloy mo ito." Nang araw na iyon, hindi lang siya nakatanggap ng papuri, kundi nakatanggap din siya ng lakas ng loob na mas kayang harapin ang mundo. Habang nasa likod ng auditorium, palihim na nanonood si Marco. Nakita niya kung paano nagningning si Liza sa harap ng lahat. At sa kanyang puso, naramdaman niyang tama ang desisyong suportahan ang dalaga. "Sir Marco, salamat po," ani Liza matapos ang pagtatanghal. Halatang punong-puno ng tuwa at pag-asa. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po magagawa ito," umiling si Marco. "Liza, ikaw ang gumawa niyan. Ako, nandito lang para ipaalala sa iyo na kaya mo." Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pag-usbong ni Liza. Sa loob mismo ng kumpanya ni Marco, may mga tauhan siyang nagsimulang magbulungan. Hindi pwedeng siya ang pumalit dito balang araw. Isa lang siyang hamak na babae na galing sa wala. Wika ng isang empleyado na may halong inggit. "Tingnan mo, parang unti-unti nang nagkaka-interes si Sir Marco sa kanya. Hindi ba't delikado iyon para sa ating lahat?" Sagot naman ng isa. Habang dumarami ang humahanga kay Liza dahil sa kanyang pagunlad, dumadami rin ang naiinggit at nagbabalak na ibagsak siya. Ngunit hindi na siya ang dating Liza na madaling panghinaan ng loob. Unti-unti siyang nagiging mas matatag, lalo't nasa tabi niya si Marco at ang alaala ng relo na nagsilbing paalala ng koneksyon nila. Isang gabi, nag-usat silang dalawa sa veranda ng mansyon habang pinagmamasdan ng mga bituin. "Alam mo ba, Liza," wika ni Marco, "nung una kitang makita, akala ko simpleng awa lang ang naramdaman ko. Pero ngayong nakikita ko kung paano ka nagsusumikap, naiintindihan kong mas malalim pa pala ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan o sa relo. Tungkol ito sa iyo mismo. Kung paano mo pinapakita na may pag-asa kahit gaano kahirap ang buhay." Napaluha si Liza, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. "Sir Marco, pangarap ko lang noon ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero ngayon, parang unti-unting nagbubukas ang mundo para sa akin. At salamat po dahil kayo ang unang naniwala sa akin." At doon, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang bagong yugto para kay Liza. Isang yugto na hindi na nakatali sa kahirapan at pangungutya, kundi puno ng pag-asa at pangarap na unti-unting natutupad. Ngunit kasabay ng pang-usbong ng kanyang pag-asa ay ang pagdami ng mga matang handang hilahin siya pababa. Alam ni Liza na hindi magiging madali ang susunod na mga hakbang. Ngunit sa kanyang puso, alam din niyang hindi na siya kailanman babalik sa dati. Dahil ngayon, natutunan na niyang lumaban at maniwala sa sarili. Sa kabila ng pag-usbong ni Liza, hindi lahat ay masaya para sa kanya. Habang unti-unti siyang natututo at nakikita ng mga tao ang kanyang potensyal, may isang anino mula sa nakaraan ni Marco ang bumalik. Si Bianca, ang kanyang dating kasintahan. Si Bianca ay mula rin sa pamilyang mayaman, anak ng isa sa mga malalaking negosyante na matagal nang kaalyado ng pamilya ni Marco. Kilala siya sa kanyang ganda, talino at higit sa lahat sa kanyang matinding ambisyon. Noon halos ikasal na si Marco kay Bianca, ngunit naghiwalay sila dahil napagtanto ni Marco na hindi niya nakikita ang tunay na pagmamahal sa babae. Para kay Bianca, ang relasyon nila ay bahagi lamang ng pagpapalakas ng kanilang mga negosyo. Para kay Marco, hindi iyon ang buhay na nais niya. Kaya't natapos ang kanilang relasyon at tuluyan nang nagkalayo ang kanilang landas. Ngunit gayong muli niyang nakita si Marco at higit sa lahat nang marinig niyang may isang simpleng babae na galing sa kahirapan ang naninirahan na ngayon sa mansyon nito, nag-apoy ang kanyang galit at inggit. "Hindi pwede. Hindi ako papayag na palitan ako ng isang hamak na probinsyana. Si Marco ay akin at walang ibang makakakuha sa kanya," bulong niya sa sarili. Isang gabi, sinadya ni Bianca na pumunta sa isang party kung saan inimbitahan ding si Marco at si Liza. Pagdating niya, suot niya ang pinakamamahaling gown, kumikislap sa ilalim ng mga ilaw at agad siyang naging sentro ng atensyon. Nang makita siya ni Marco,
Bahagya itong natigilan. Bianca, bulalas niya. Hindi inaasahan ang kanyang pagdating. Ngumiti ng malamig si Bianca at naglakad papalapit. Hello Marco, it's been a while. Hindi mo ba ako na-miss? Sabay halik sa pisngi niya, bagay na agad nakapukaw ng bulungan sa mga bisita. Nakatayo lamang si Liza sa tabi ni Marco. Tahimik at naguguluhan. Hindi niya alam kung paano kikilos, lalo na't ramdam niya ang titig ni Bianca na puno ng pagmamaliit. At ito ang bago mong kasama? Tanong ni Bianca habang sinusuri mula ulo hanggang paa si Liza. She looks ordinary. Marco, you always had a taste for elegance. What happened? Nag-init ang pisngi ni Liza. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Marco. Bianca, sapat na. Wala kang karapatang husgahan si Liza. Kung may problema ka, sa akin mo sabihin, hindi sa kanya. Ngunit imbes na mapahiya, ngumiti si Bianca ng mas mapanganib. Oh Marco, you know me. I always say what I feel. Pero kung ito talaga ang gusto mo, then fine. Just don't regret it later. Mula noon, naging mas agresibo si Bianca. Gumawa siya ng mga plano upang ipahiya si Liza. Una, sinimulan niya sa pamamagitan ng pagkakalat ng tsismis sa mga elitistang kaibigan niya na si Liza raw ay umaasa lamang kay Marco at ginagamit lang ito para umasenso. Pangalawa, pinalapit niya ang ilan sa mga empleyado ni Marco upang mag-ulat ng mga maling impormasyon kay Liza na para bang hindi ito marunong at walang silbi. Isang beses, habang nasa opisina si Liza para magsanay sa gawaing sekretarya, isang matandang executive ang lumapit sa kanya. Miss Liza, alam mo ba kung bakit hindi ka bagay dito? Dahil wala kang pinanggalingang edukasyon o pangalan. Hindi ka makakaakyat sa mundong ito. Huwag mo nang subukan. Bagamat masakit, pinilit ni Liza ng umiti. Salamat po sa inyong opinyon, sir. Pero kahit mahirap, susubukan ko pa rin. Dahil hindi ko po ginagawa ito para lang sa akin, kundi para sa lahat ng taong naniniwala na kaya kong magbago. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang si Bianca ang utak ng lahat ng ito. Isang gabi, kinausap siya ni Marco. Liza, alam kong nahihirapan ka sa mga nangyayari. At alam ko ring si Bianca ang may kagagawan ito. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang totoo, lalo lang niyang pinapakita kung gaano siya kaiba sa'yo. Naluha si Liza at tumango. Sir Marco, hindi ko po alam kung hanggang saan ang kaya ko. Pero kung sa inyo, handa akong lumaban. Sa kabila ng lahat ng paninira at panghuhusga, nagsimula ring makita ng ilang tao ang katatagan ni Liza. May ilang empleyado na dati walang tiwala sa kanya ang nagsimulang humanga dahil sa kanyang kasipagan at pagiging mapagpakumbaba. Sa bawat hamon na ibinabato ni Bianca, mas lalo siyang natutong tumayo at lumaban. Ngunit malinaw pa rin, si Bianca ay hindi titigil hanggat hindi siya nagwawagi. At para kay Liza, ito ang pinakamalaking kontrabida na haharapin niya. Isang babae na hindi lang makapangyarihan at mayaman, kundi isang taong handang gamitin ang lahat ng paraan para ipakita na hindi siya karapat-dapat kay Marco. At sa dilim ng gabing iyon, habang hawak-hawak ni Liza ang relong minana mula kay Maria, bumulong siya sa sarili. Kung ito ang kapalaran ko, hindi ako susuko. Hindi ako papayag na sirain niya ang pinaghirapan ko at ang relasyon namin ni Marco. Doon nagsimula ang mas mainding laban, hindi lamang laban sa kahirapan at panghuhusga, kundi laban sa isang makapangyarihang babae na handang gawin ang lahat para maagaw ang kanyang pwesto sa buhay ni Marco. Lumipas ang mga linggo at lalo pang naging lantad ang mga plano ni Bianca. Hindi siya tumigil sa paggawa ng paraan upang ipahiya si Liza. Ang bawat maliit na pagkakamali ng dalaga ay pinalaki at ang mga bulong-bulungan ay nagiging parang apoy na mabilis kumakalat sa mundo ng mga negosyante. Para bang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanila, naghihintay na madapa si Liza at tuluyang bumagsak. Isang araw sa opisina, dumating si Liza upang ihatid ang ilang dokumento kay Marco. Ngunit bago pa man siya makapasok sa silid, napansin niyang lahat ng mga empleyado ay nakatingin sa kanya.
Ang iba'y tahasang nakangisi. Nang makapasok siya, nagulat siya sa nakitang mga papel na nakakalat sa mesa ni Marco. Mga leak na dokumento na kunwari ay siya ang nakapirma at may hawak. Ayon dito, si Liza raw ay nagpapasok ng maling impormasyon at nakikisawsaw sa mga kontrata ng kumpanya. Liza, ano ito? Mariin na tanong ni Marco. Hawak ang isang papel. Hindi niya tinataas ang boses, ngunit dama ang bigat ng kanyang tono. Sir Marco, hindi po akong gumawa niyan. Ni hindi ko po alam kung saan nanggaling ang mga papel na iyan. Nanginginig ang tinig ni Liza. Halos lumuha na. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas mahaba, pumasok si Bianca. Nakangiti ng mapanlin lang. Oh Marco, hindi ko sinasabing siya nga, pero tingnan mo naman. Simula nang dumating siya rito, ang dami nang nangyaring problema. Baka dapat mong pag-isipan kung sino talaga ang dapat mong pagkatiwalaan. Napatiting si Marco kay Liza. Gusto niyang paniwalaan ng dalaga, ngunit hindi niya rin maiwasang maguluhan. Liza, kailangan kong mag-isip. Ang dami nang nakapusta dito. Naiwan si Liza na nakatayo, nanginginig, at halos mawala ng lakas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nawawala ang tiwala ni Marco sa kanya. Lumabas siya ng opisina, pinagtatawanan ng mga empleyadong alam na siya'y ipinapahamak. Kinagabihan, umuwi si Liza sa mansyon na tila bangkay. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Bakit ganito? Bakit parang lahat ng ginagawa ko ay mali? Baka nga tama sila. Baka wala talaga akong lugar dito. Sa kabila ng kanyang pag-iyak, pinilit niyang mag-impake ng ilang gamit. Kung aalis ako, baka mas maging maayos ang lahat. Hindi na madadamay si Marco. Hindi na siya matatalo sa laban dahil lang sa akin. Ngunit bago pa siya makaalis, dumating si Mang Ben at nakita siya. Liza, saan ka pupunta? Tanong nito. Halatang nag-aalala. Pasensya na po, Mang Ben. Ayoko na pong maging pabigat. Lahat ng tao, pati si Sir Marco, nagdududa na sa akin. Mas mabuting umalis na lang ako. Hinawakan ni Mang Ben ang kanyang balikat. Liza, hindi ganyan si Sir Marco. Oo, nalilito siya ngayon, pero kilala ko ang amo ko. Hindi kanya basta-basta pababayaan. Huwag mong hayaan na ang mga kasinungalingan ang magdidikta ng kapalaran mo. Ngunit kahit anong paliwanag ni Mang Ben, buo na ang pasya ni Liza na lumayo muna. Kinabukasan, iniwan niya ang mansyon ng walang paalam. Dala lamang ang maliit na bag at ang relo na palagi niyang suot. Nang bumalik si Marco mula sa trabaho, nagulat siya nang malamang wala na si Liza. Agad siyang naghanap, ngunit wala na ang dalaga. Naiwan lamang sa kanyang silid ang isang sulat na nagsasabing, Sir Marco, salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Pero ayokong maging dahilan ng pagbagsak ninyo. Mas mabuti na siguro kung lalayo muna ako. Pasensya na po at sana balang araw maintindihan ninyo ako. Nang mabasa ito ni Marco, halos mabasag ang kanyang puso. Pinigan niya ang papel at napaupo sa kama. Liza, bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Bulong niya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Samantala, si Liza ay naglakad sa gitna ng lungsod. Hindi alam kung saan pupunta. Walang pera, walang maaasahan at walang kasama. Pakiramdam niya'y bumalik siya sa simula. Isang batang ulila at gutom na walang alam kundi magtiis. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang tibay sa kanyang puso. Habang hawak ang relo, bumulong siya. Maria, kung ikaw nga ang kapatid ni Sir Marco, sana tulungan mo akong maging matatag. Hindi pa ito ang wakas. Kailangan kong patunayan na hindi ako sinungaling, na hindi ako pabigat. At sa gabi ring iyon, nagpasya si Liza na magsimula ulit, kahit mahirap. Ngunit sa kabilang banda, si Marco ay nanatiling naguguluhan at puno ng sakit, para bang sa isang iglap. Ang relasyong pilit nilang binuo ay bigla ring gumuho. Ito ang naging pagbagsak nila pareho. Si Liza na muling bumalik sa kawalan, at si Marco na iniwang mag-isa sa gitna ng mga tanong at tangungutya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang katotohanan na hindi nila alam, na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos at ang pagbagsak na ito
ay magsisilbing daan tungo sa mas matinding pagtayo at paglaban sa hinaharap. Makalipas ang ilang linggo mula nang umalis si Liza sa mansyon, nanatili siyang nakikitira sa isang maliit at murang boarding house sa isang eskinita. Nagsimula siyang maghanap ng mga trabahong hindi nangangailangan ng mataas na credentials. Pagtitinda sa tindahan, paglalabada, at minsan ay pagiging tagalinis sa maliliit na opisina. Kahit pagod at pagod, mas pinili niyang mabuhay ng marangal kaysa bumalik sa mansyon at isipin ng iba na umaasa lang siya kay Marco. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpupursige, hindi mawala sa kanya ang sakit ng mga paninira at maling paratang. Sa bawat gabing mag-isa siyang nakahiga, pinapasan niya ang bigat ng iniwang relasyon. Siguro tama lang na lumayo ako. Mas ligtas si Sir Marco kung wala ako, bulong niya sa sarili. Samantala, si Marco naman ay tila nawalan ng gana sa lahat. Sa opisina, halos hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Ang kanyang mga empleyado ay naguguluhan at ang mga kasosyo ay nagtataka kung bakit parang ibang tao na ang kanilang kulala. Lagi siyang nakatulala, hawak ang sulat ni Liza na iniwan nito at paulit-ulit na binabasa ang bawat salita. Isang araw, dumating si Mang Ben sa opisina. Sir Marco, hindi kayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kung mahal ninyo si Liza, kailangan ninyong hanapin ang katotohanan. Hindi siya ang gumawa ng mga paratang na iyon. Kilala ko siya at kilala ko ring si Bianca. Siya ang may kadagawan ng lahat. Napatingin si Marco, halatang nag-aalangan, ngunit puno ng galit. Kung totoo ang sinasabi mo, Mang Ben, kailangan kong makahanap ng ebidensya. Hindi pwedeng paratang lang. Kailangan kong ipakita kay Liza na hindi ako nagduda sa kanya ng basta-basta. At parang tugon sa kanyang tasal, dumating ang isang matandang babae mula sa probinsya. Pinilit nitong makapasok sa opisina ni Marco. Dala ang lumang bag na puno ng mga papel at ilang litrato. Sir, ako po si Aling Rosa. Ako po ang nagpalaki kay Liza. Wika ng matanda, halos mangyak-ngiyak. Nagulat si Marco. Kayo ang nagbigay sa kanya ng relo? Tumango ang matanda. Oo sir, pero bago yun hayaan niyo pong ikwento ko ang lahat. Ikinuwento ni Aling Rosa kung paano isang gabi, maraming taon na ang nakalilipas. Isang babaeng sugatan ang dumating sa kanilang baryo. Mahina na ito at halatang may tinatakasan. Bago ito tuluyang pumanaw, iniwan nito ang isang relo kay Liza na nooy batang inampun lamang niya. Ingatan mo ang batang ito, bulong ng babae kay Aling Rosa, at ipasa sa kanya ang relong ito. Darating ang araw may hahanap sa kanya. Kinuha ni Marco ang isang lumang litrato mula sa bag ni Aling Rosa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita niya ang larawan ng babaeng iyon, si Maria, ang kanyang kapatid. Hindi siya makapaniwala, ngunit malinaw na si Maria nga ang nagbigay ng relo kay Liza. Aling Rosa, ibig sabihin tama ako. Si Liza ang huling nakasama ng kapatid ko at hindi siya kailanman nagsinungaling. Bulalas ni Marco, halos maiyak. Nakikiusap ako, sir, sagot ni Aling Rosa. Kung talagang mahal ninyo si Liza, ibalik ninyo ang tiwala sa kanya. Hindi niya deserve ang lahat ng panghuhusga. Mabuting bata si Liza. Kung alam niyo lang kung gaano siya nagsikap para mabuhay mag-isa. Naluha si Marco at agad na nagpasya. Mang Ben, ihanda ang sasakyan. Kailangan kong makita si Liza ngayon din. Samantala, si Liza ay nasa isang maliit na opisina kung saan pansamantala siyang nagtatrabaho bilang encoder. Simple lang ang kanyang ginagawa, ngunit sapat na ito para mabuhay siya araw-araw. Habang nagtatype siya, bigla siyang tinawag ng kanyang amo. Liza, may naghahanap sa'yo. Anito? Nang lumabas siya, bumungad ang isang pamilyar na muka. Si Marco, nakatayo, hawak-hawak ang relo sa kanyang kamay at sa litrato ni Maria. Liza, mahina ngunit puno ng damdamin ng boses ni Marco. Pasensya ka na, nagkamali ako, pinagdudahan kita, pero ngayon alam ko na ang totoo. Ang kapatid ko, si Maria. Siya ang nagbigay sa iyo ng relong ito. At ikaw ang naging tulay para makita ko siyang muli, kahit sa alaala. Nanginig ang katawan ni Liza at napaiyak. Sir Marco, akala ko po talaga wala na kayong tiwala sa akin.
Kaya humalis. Lumapit si Marco at mahigpit siyang niyakap. Pasensya na, Liza. Hindi na mauulit. Hindi kita hahayaan muli. At sa harap ng lahat ipapakita kong hindi ka pabigat. Hindi ka umaasa lang. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naging saksi si Mang Ben at si Aling Rosa sa pagkikita nilang iyon. At para kay Liza, iyon ang pinakamalaking katotohanang dumating na hindi kailanman siya nag-iisa at nasa kabila ng lahat ng taninira, nanaig pa rin ang totoo. Ngunit kasabay ng paglabas ng katotohanan ay ang mas malaking laban. Dahil ngayong bumalik na ang tiwala ni Marco kay Liza, tiyak na mas lalo pang titindi ang galit ni Bianca. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na silang magkasamang harapin ang lahat. Dahil ang katotohanan mismo ang kanilang pinakamatibay na sandata. Mula nang lumabas ang katotohanan tungkol sa relo at sa koneksyon ni Liza kay Maria, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan niya at ni Marco. Ang mga dating pader na itinayo ng takot at pag-aalinlangan ay unti-unti nang gumuho at sa kanilang puso'y may muling nabuo, isang matatag na tiwala at mas malalim na pagkakaunawaan. Matapos ang muling pagkikita, agad na inanyayahan ni Marco si Liza na bumalik sa mansyon. Ngunit hindi ito agad tinanggap ng dalaga. Sir Marco, nahihiya po ako. Marami ng masasamang bagay na nasabi tungkol sa akin. Paano po kung bumalik ako at muli na namang husgahan ng lahat? Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Liza, hindi mo kailangang matakot. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Kung may sasama man ang tingin nila, hayaan mo sila. Ako mismo ang tatayo sa tabi mo at ipapakita sa lahat kung sino ka talaga. At sa wakas, umayag si Liza. Bumalik siya sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya basta bisita o isang tagaligtas sa kahirapan. Siya na ngayon ay isang taong tinatanggap at pinapahalagahan. Sa unang hapunan nilang muli sa mansyon, ramdam ni Liza ang kakaibang init. Ang mga dating kasambahay na nagbubulungan laban sa kanya ay tila nag-iba na ng tingin. Isa-isa silang lumapit at nagsabing, "Pasensya ka na, Ma'am Liza. Hindi namin alam ang buong kwento noon." Bagamat hindi madali, pinili ni Liza na patawarin sila. Wala na iyon. Ang mahalaga, ngayon ay magkakasama tayong muli. Muling bumalik ang sigla ni Marco. Sa opisina, hindi na siya tulala o malungkot. Sa halip, naging mas aktibo siya, lalo na't madalas yan isama si Liza sa mga pagpupulong. Doon nagpakita si Liza ng tanyang natutunan sa kanyang kurso, pagiging mahusay sa komunikasyon at pagsusulat ng ulat. Hindi man perpekto, ramdam ng lahat ang kanyang pagsisikap at pagiging tapat. Sa isang pagpupulong, kasama ang ilang investors, bigla siyang tinanong ng isa, "Miss Liza, bakit ka interesado sa negosyong ito kung hindi ka naman galing sa mayamang pamilya?" Bahagyang kinabahan si Liza, ngunit huminga siya ng malalim at sumagot, "Dahil naniniwala po ako na ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. At bilang taong galing sa wala, alam ko po kung gaano kahalaga ang bawat oportunidad na ibinibigay." Natahimik ang lahat. At doon, nakita ni Marco ang lalim ng puso ni Liza. Hindi lamang siya simpleng babae na iniligtas niya mula sa gutom. Isa siyang babae na may sariling prinsipyo at paninindigan. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa kanilang dalawa na ang ugnayan nila ay hindi lamang bunga ng awa o koneksyon sa nakaraan. Ito ay isang bagong simula, isang paglalapit muli ng dalawang pusong parehong sugatan, ngunit handang magmahal at muling bumuo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng pagbabalik ng tiwala ng maraming tao, naroon pa rin ang mga hindi kumbinsido. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Marco palabas ng isang event, biglang may babaeng lumapit at nagtanong ng pasigaw, "Ano ba talaga ang meron ka at nabihag mo si Marco? Hindi ka naman bagay sa kanya." Nanahimik si Liza, ngunit si Marco mismo ang sumagot, "Ang meron siya ay puso. Isang bagay na wala sa karamihan ng taong kagaya mo. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinili ko." Mula roon, mas lalo pang humanga kay Marco si Liza. Sa kanyang isip, hindi ako nag-iisa. Kahit anong unos ang dumating,
Hindi niya ako iiwan. Sa mga sumunod na araw, mas naging bukas si Marco at Liza sa isa't isa. Madalas silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Alam mo ba, Liza, ani Marco, habang nakaupo sila sa veranda ng mansyon, pangarap kong makapagtayo ng foundation para sa mga batang walang pamilya. Gusto kong mabigyan sila ng pagkakataon, katulad ng naranasan mo. Napangiti si Liza. Kung ganoon, sabay nating gagawin iyan. Ako mismo, gusto kong maging inspirasyon sa mga babaeng kagaya ko na kahit mahirap, may pagkakataon pa ring magtagumpay. At doon nila natagpuan ang isang mas malalim na dahilan para magpatuloy. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa iba ring nangangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya at paglalapit nilang muli, nananatiling nakamasid si Bianca sa malayo. Sa kanyang isip, akala nila tapos na ako? Hindi pa. Hindi ako papayag na magtagumpay sila. Sa mansyon, hindi alam ni na Marco at Liza na ang mas malaking unos ay parating pa lamang. Ngunit sa oras na iyon, sapat na ang muling pagbabalik ng tiwala, ang muling paglalapit ng dalawang pusong muntik ng maghiwalay, at ang pangakong sabay nilang haharapin ang bawat hamon, anumang anyo o anyang darating. At sa katahimikan ng gabi, habang magkahawak kamay silang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, parehong nagdasal sina Marco at Liza ng tahimik. Sana, sa lahat ng laban, manatili tayong magkasama. Ang paglalapit muli ni na Marco at Liza ay nagbigay ng bagong sigla sa kanilang dalawa. Ngunit ang kapalaran ay tila palaging may kasunod na unos. Hindi pa man sila nakakaahon ng tuluyan mula sa mga paninira ni Bianca. Isang mas malaki at mas mabigat na pagsubok ang dumating. Isang krisis na yumanig sa mismong pundasyon ng negosyo ni Marco. Nagsimula ito nang biglang bumagsak ang halaga ng stocks ng kumpanya. Ang ilang kasosyo ay biglang umatras at may mga kontratang hindi natuloy. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang kumpanyang matagal na niyang itinaguyod ay halos bumagsak. Halos gabi-gabi ay may mga pulong. At ang mga empleyado ay nagsimulang kabahan para sa kanilang trabaho. Sir Marco, wika ng isa sa kanyang mga board members, kailangan nating magbawas ng empleyado para makaligtas tayo. Ngunit mariing tumanggi si Marco. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga tao ko. Hindi sila ang may kasalanan. Kung may pagkukulang man, ako iyon. Hahanap tayo ng ibang paraan. Dahil dito, mas lalo siyang pinulaan ng iba. May mga nagsabi na mahina raw siyang leader at hindi kayang tumayo sa gitna ng krisis. Sa isang pulong, diretsang sinabi ng isa, kung patuloy kang magpapadala sa emosyon mo, masisira ang lahat ng pinaghirapan mo. At baka pati ang reputasyon mo ay tuluyang bumagsak. Habang lahat ay nagkakagulo, si Liza naman ay tahimik na nakamasid. Nakikita niya ang pagod at hirap sa mukha ni Marco. Madalas itong umuwi ng hating gabi, halos walang tulog at madalas na nakatulala habang hawak ang mga ulat. Minsan nakikita niya itong naglalakad mag-isa sa hardin. Tila ba naghahanap ng sagot sa mga tanong na walang kasagutan. Isang gabi, nilapitan niya ito. Sir Marco, hindi niyo kailangang harapin ito mag-isa. Nandito po ako. Napayo ko si Marco at napailing. Liza, ayokong madamay ka sa lahat ng ito. Hindi mo alam kung gaano kabigat. Kung bumagsak ang kumpanya, baka pati ikaw madala. Ngunit maring umiling si Liza. Hindi po ako aalis. Nangako po ako, hindi lang sa inyo kundi sa sarili ko, na hindi na ako tatakbo kapag mahirap. Kung kailangan ninyong lumaban, lalaban din ako. Sa kanyang simpleng paraan, nagsimula siyang tumulong. Nag-alok siya na ayusin ang ilang dokumento, tumulong sa paggawa ng presentasyon, at minsan ay nakikipag-usap sa ilang empleyado upang palakasin ang kanilang loob. Bagamat hindi siya eksperto, dama ng lahat ang sinseridad niya. At sa gitna ng krisis, iyon ang nagbigay ng maliit na sinag ng pag-asa sa loob ng kumpanya. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Lumabas ang balitang mayroong isang tao mula sa loob ng kumpanya ang nagbebenta ng mga sikreto sa mga kakompetensya. At lahat ng mata ay agad na tumingin ay Liza. Siya yon, hindi ba? Bulong ng isa. Simula nang dumating siya, nagulo ang lahat. Baka ginagamit lang niya si Marco.
Muli, bumalik ang matinding panghuhusga kay Liza. Sa isang pagpupulong, tinanong siya ng isang board member, "Miss Liza, ano ba talaga ang motibo mo sa pananatili rito? Hindi ba't malapit ka kay Marco? Baka ikaw ang dahilan ng pagbagsak na ito?" Nanginginig si Liza, ngunit buong tapang siyang sumagot, "Hindi ko kailanmang ipagkakanulo ang kumpanyang ito. Kung may kasalanan man ako, iyon ay ang pagiging walang karanasan. Pero isang bagay ang sigurado, mahal ko si Marco at hinding-hindi ko siya ipapahamak." Tahimik ang silid. Ngunit sa puso ni Liza, alam niyang kahit gaano siya katatag, darating pa rin ang mga oras na susupukin siya. Samantala, si Marco ay lalong napapaso ng krisis. Sa isang gabi, dumating si Bianca na may dalang panibagong bitag. "Marco," sabi niya, "kung tatanggapin mo ulit ako, pwede kong ayusin ang lahat. May koneksyon ang pamilya ko. May kakayahan akong iligtas ang kumpanya mo. Isang salita mo lang." Mariing umiling si Marco. "Bianca, hindi ko ibebenta ang sarili ko o ang prinsipyo ko kapalit ng negosyo. At higit sa lahat, hindi ko tatalikuran si Liza." Sa puntong iyon, mas lalong lumalim ang galit ni Bianca. Ngunit para kay Marco, iyon ang pinakamahalagang desisyon. Ang manindigan hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa taong mahalaga sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin ay natapos na ang pagsubok. Sa mga sumunod na linggo, lumala pa ang sitwasyon. Nawalan sila ng ilang malalaking investors at ilang empleyado ang nagbitiw dahil sa takot. Si Marco ay halos mawalan ng lakas, ngunit sa bawat oras na bumabagsak siya, naroon si Liza upang hawakan ang kanyang kamay at sabihing, "Kaya natin ito." Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa veranda ng mansyon, nagsalita si Marco, "Liza, minsan naiisip ko, baka mas mabuting sumuko na lang ako. Ang dami ko ng taong nadadamay." Hinawakan ni Liza ang kanyang mga kamay at tinitigan siya ng diretsyo. "Sir Marco, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat kung gaano karami ang tagumpay mo, kundi kung gaano ka bumabangon sa bawat pagkatalo. Hindi ito ang wakas. Hanggat magkasama tayo, may pag-asa." At sa mga salitang iyon, muling nabuhayan ng loob si Marco. Ang matinding pagsubok na kinaharap nila ay hindi pa tapos, ngunit malinaw na ang kanilang pagmamahalan at tiwala ang magiging sandigan nila. Sa gitna ng dilim ng gabi, magkahawak kamay silang humarap sa unos, parehong nagtataglay ng panibagong tapang. At sa kanilang puso, iisang pangako ang umiikot, na sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sila bibitaw sa isa't isa. Sa gitna ng krisis na dumadagok sa kumpanya ni Marco, isang hindi inaasahang revelasyon ang tuluyang nagbago ng takbo ng kanilang buhay. Dumating si Aling Rosa, ang matandang nagpalaki kay Liza. Dala ang mga lumang liham at litrato na matagal na niyan itinago. Hindi niyang inaasahan na darating ang araw na kailangang ilantad ang lahat ng kanyang nalalaman. Habang nakaupo silang lahat sa sala ng mansyon, si Marco, si Liza, si Mang Ben at pinagkakatiwala ang tauhan, dahan-dahang inilabas ni Aling Rosa ang isang lumang sobre. "Ito ang iniwan sa akin ng isang babaeng sugatan na dumating sa aming baryo, maraming taon na ang nakalilipas. Siya ang nagbigay ng relo kay Liza bago siya pumanaw. At sa mga sulat na ito, makikita niyo ang katotohanan." Nanginginig ang kamay ni Marco nang buksan niya ang sobre. Doon, nakita niya ang sulat na may pamilyar na sulat kamay, ang sa kanyang kapatid na si Maria. "Kung sakaling may makakita sa batang ito, pakiusap, alagaan ninyo siya. Hindi ko na kayang ipaglaban ang buhay ko, ngunit sana sa kanya'y may bagong simula." Napaluhod si Marco habang binabasa ang mga salita. "Si Maria, si ate?" Bulong niya habang bumabalik sa kanya ang alaala ng kanilang huling pagkikita. Hindi siya makapaniwala ng batang tinulungan at minahal niya ngayon ay may direktang koneksyon pala sa huling alaala ng kanyang kapatid, si Liza, na kanina'y tahimik lamang ay napaluha. "Sir Marco, ibig sabihin po, matagal nang nakatadhana ang lahat ng ito?" Tumingin si Marco sa kanya, punong-puno ng emosyon. "Hindi ka aksidente, Liza. Ang pagdating mo sa buhay ko ay hindi simpleng pagkakataon. Ikaw ang iniwan sa akin ng kapatid ko.
At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi kita kayang talikuran. Ngunit ang paglabas ng lihim ay hindi nagdulot ng purong saya lamang. Lumabas ang balita sa mga diaryo at social media. Mahirap na babae, inampun pala ng pamilya ng negosyanteng kilala sa industriya. Ano kaya ang magiging epekto nito sa negosyo? May mga taong natuwa at nagsabing tama lang na nagtagpo muli ang kanilang landas. Ngunit marami rin ang nanghusga at nagsabing ginagamit lamang ni Liza ang kanyang bagong pamilya connection. Dumagdag pa rito ang galit ni Bianca. Nang malaman niya ang lahat, mas lalo siyang nag-init sa inggik. Kung dati ay isa lang siyang probinsyana, ngayon gagamitin pa nila ang kwento ng kapatid ni Marco para gawing legal ang posisyon niya sa buhay nito. Hindi ako papayag. Samantala, sa kabila ng lahat, naging mas malapit sina Marco at Liza. Hindi lamang dahil sa kanilang damdamin, kundi dahil naroon na ang mas malalim na ugnayan na nakatali sa kanilang nakaraan. Habang magkasama silang naglalakad sa hardin ng mansyon, mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza. Ngayon alam ko na, Liza, hindi kita basta nakilala para tulungan lang. Nakilala kita dahil ikaw ang magpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang pamilya, pagmamahal at sakripisyo. Mumiti si Liza, bagamat patuloy ang pagpatak ng luha. At kayo po, Sir Marco, ang nagsabi sa akin na may halaga ako kahit galing ako sa wala. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman ang tunay kong pinagmulan. Ngunit hindi naging madali ang mga susunod na araw. Sa kumpanya, may mga board members na nagsabi, Marco, baka mas makasira sa atin ang mga revelasyong ito. Ang mga investors ay hindi interesado sa drama ng pamilya ninyo. Ang kailangan nila ay katiyakan. Mariing sumagot si Marco, kung ayaw nila ng katotohanan, hindi sila karapat-dapat na manatili sa tabi natin. Hindi ko ikakahiya ang koneksyon ko kay Liza. Siya ang bahagi ng buhay ko at wala akong balak na itago iyon. At doon nagsimula ang panibagong laban. Hindi lamang laban sa negosyo, kundi laban sa mga taong hindi makakatanggap ng katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marco at si Liza ay hindi na basta magkasama bilang dalawang taong nagkakilala sa gutom at awa. Sila ngayon ay naglalaban bilang dalawang pusong magkaugnay sa isang lihim na lumabas at nagpatibay sa kanilang tadhana. At habang hawak-hawak ni Marco ang relo ni Maria na nasa pulso ni Liza, bulong niya sa sarili, Ate, salamat at dinala mo siya sa akin. Pangako, iingatan ko siya habang buhay. Makalipas ang ilang linggo ng aguluhan at pagkakabunyag ng koneksyon ni Liza kay Maria, unti-unting bumangon muli sina Marco at Liza. Hindi naging madali ang lahat dahil bukod sa pangungutya at negatibong opinyon ng iba, kailangan pa rin nilang ayusin ang halos gumuho ng negosyo ni Marco. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili nilang gawing sandata ang kanilang mga pinagdaanan. Isang umaga, nagtipon-tipon ang board members sa malaking silid ng opisina. Napuno ito ng kaba at tensyon. Ang ilan ay gusto nang magbitiw, ang iba namay gustong isisi kay Marco ang lahat. Ngunit bago pa sila makapagsalita, tumayo si Liza sa harap ng lahat. Alam ko pong wala akong mataas na pinag-aralan o pangalan. Panimula niya, nanginginig ngunit determinado. Pero isa po ang natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan namin. Ang negosyo ay hindi lang para sa iilang tao, kundi para sa lahat ng nagtatrabaho rito. Kung aalis kayo ngayon dahil sa krisis, iniwan niyo na rin ang mga empleyado na umaasa sa atin. Nagulat ang lahat sa taang ng kanyang tinig. Doon lamang nila nakita si Liza na ganito katatag. Sa likod ng kanyang salita, tumayo rin si Marco at nagsalita. Tama si Liza, hindi nating sukatin ang lakas ng kumpanya sa kasalukuyang problema. Sukatin natin ito sa kakayahan nating bumangon. Kung hindi kayo handang lumaban, mas mabuting umalis na ngayon. Pero ako, hindi ko iiwan ang mga tao ko. Bagamat may ilang uwalis, mas marami rang nanatili. At doon nagsimula ang muling pagbangon. Pinangunahan ni Marco at Liza ang isang bagong proyekto. Isang foundation na layuning tulungan
ang mga batang walang pamilya at bigyan ng edukasyon at pagkakataon. Ito ang pangarap ng kapatid ko, ani Marco, sa harap ng press conference. At ito rin ang dahilan kung bakit narito si Liza. Siya ang nagpapaalala sa akin ng tunay na misyon namin. Marami ang humanga at kahit na may ilan pa ring mapanghusga, nagsimulang bumalik ang tiwala ng publiko. Ang media na dati puro negatibo ang isinusulat, ngayon ay nagsimulang maglabas ng artikulong may pamagat na milyonaryo at dating mahirap na dalaga, nagbuklod para magbigay pag-asa. Habang abala sila sa pagpapalakas muli ng kumpanya, hindi rin nila kinalimutan ang personal na aspeto ng kanilang relasyon. Madalas silang mag-usap tuwing gabi, hindi na lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap. Marco, ani Liza habang nakatanaw sa bituin, hindi ko akalain na darating ang panahon na may saysay ang lahat ng pinagdaanan ko. Noong bata ako, iniisip ko lang kung paano mabuhay sa susunod na araw. Pero ngayon, parang nakikita ko na ang hinaharap. Numiti si Marco at niyakap siya. At sa hinaharap na iyon, Liza, gusto kong lagi kang naroon. Hindi lang bilang katuwang sa negosyo, kundi bilang katuwang sa lahat ng laban sa buhay. Unti-unti, gumaan ang kanilang mga araw. Sa tulong ng foundation, nagkaroon ng bagong imahe si Marco bilang isang leader na hindi lamang para sa yaman, kundi para sa serbisyo. At si Liza, mula sa pagiging simpleng dalaga, ay nakilala bilang babaeng nagbigay ng bagong direksyon sa isang malaking kumpanya. Ngunit higit pa sa lahat, nagbago rin ang kanilang mga sarili. Natutong magpakumbaba si Marco at natutong manindigan si Liza. Naging simbolo sila ng pagbabangon hindi lamang sa negosyo, kundi sa buhay na dati halos wasak. Isang araw, inimbitahan silang magsalita sa isang unibersidad tungkol sa kanilang karanasan. Habang nakatayo si Liza sa harap ng mga estudyante, buong tapang niyang sinabi, "Walang imposible sa taong may determinasyon. Ako'y galing sa wala, gutom at walang matuluyan. Pero isang bagay ang hindi ko iniwan, ang pag-asa. At dahil sa pag-asang iyon, natutunan kong bumangon, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa iba." Nagpalakpakan ang buong auditorium at habang nakamasid si Marco, nakita niya ang babaeng minsang lumapit sa kanya sa isang restaurant, nang hihingi ng isang kutsara ng pagkain. Ngayon, ang parehong babaeng iyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Sa huli, ang pagbangon nila ay hindi lang tungkol sa negosyo o sa pangalan. Ito'y tungkol sa dalawang pusong natutong bumangon mula sa pinakamababang punto ng kanilang buhay at sabay na tinahak ang daan tungo sa tagumpay. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa tiwala, pagmamahal at pananampalataya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang pinapatunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon at magsimula muli. Gaano man kabigat ang naging pagkadapa matapos ang lahat ng unos na kanilang pinagdaanan, akala ni na Marco at Liza ay tuluyan ng tatahimik ang kanilang mundo. Ngunit isang hapon, habang nag-uusap sila sa hardin ng mansyon, biglang dumating si Bianca. Nakasuot ng payak na bestida, walang kasamang mga alalay o magarang sasakyan. Malayo sa imahe ng babaeng kilala nila dati. Bakas sa kanyang muka ang pagod at lungkot. "Marco, Liza," mahinang wika ni Bianca habang nakayuko, halos hindi makatingin ng diretsyo. "Nandito ako hindi para makipaglaban, kundi para humingi ng tawad." Nagkatinginan sina Marco at Liza, parehong nagulat. Hindi nila inaasahan na darating ang araw na si Bianca mismo ang lalapit sa kanila nang walang dalang galit. Umupo si Bianca sa harap nila at nagsimulang magsalita. "Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero masyado akong bingi sa sarili kong ambisyon. Naiinggit ako sa inyo, lalo na sa iyo, Liza. Naramdaman ko na nawala sa akin ang lahat nang dumating ka sa buhay ni Marco. Kaya ginawa ko ang lahat para sirain ka. Pero ngayon, nawala na rin ang lahat ng akala kong hawak ko. Ang yaman, ang impluwensya, maging ang tiwala ng sarili kong pamilya. Ako na ang bumagsak." Naluha si Liza.
Bianca, hindi ko po alam na ganoon kalalim ang pinagdadaanan ninyo. Oo, nasaktan ninyo ako. Pero hindi ako natutuwa na nakikita kayong ganyan. Tahimik na nakikinig si Marco. Halatang nakikipaglaban sa emosyon. Matapos ang ilang sandali, siya'y nagsalita. Bianca, totoo, marami kang ginawa para sirain kami. Pero hindi rin kita kayang kamuhian ng tuluyan. Minsan kitang minahal at hindi ko makaalimutan iyon. Kung humihingi ka ng tawad, tatanggapin ko. Pero sana, magbago na rin. Tuluyan ng bumagsak ang luha ni Bianca. Salamat Marco. Salamat Liza. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng pagkakamali ko. Pero sisimulan kong ayusin ang sarili ko. Hindi para makabalik sa inyo, kundi para makapagsimula muli. Pagkatapos ng mahabang usapan, tumayo si Liza at hinawakan ang kamay ni Bianca. Hindi madali ang magpatawad, pero mas mabigat ang magdala ng galit. Kaya ngayong araw na ito, pipiliin kong patawarin ka, hindi na para sa nakaraan, kundi para sa kapayapaan ng lahat. Napayuko si Bianca, umiiyak ngunit may bahid ng ginhawa sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat na unti-unting nawala. Ang palitang ito ay kumalat din sa lipunan. Maraming nagulat na ang dalawang babae na minsang magkaaway ay nagkaayos. Ang mga tao ay humanga sa tapang ni Liza na magpatawad at sa kabutihan ni Marco na hindi nagkimkim ng galit. Sa opisina, ginamit ni Marco ang pangyayaring ito upang magbigay ng aral. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga empleyado, sinabi niya, "Sa negosyo at sa buhay, hindi lang kita at tagumpay ang mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang relasyon natin sa isa't isa. Kapag natutunan nating magpatawad, mas lumalakas tayo bilang tao." Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Liza sa foundation na itinatag nila. Kasama si Marco, bumisita sila sa mga bata sa ampunan. Nagbigay ng pagkain at gamit at higit sa lahat, nagbigay ng oras at malasakit. Habang nakikita ni Liza ang mga batang masaya sa simpleng yakap at atensyon, napangiti siya. Ito ang tunay na kayamanan, bulong niya kay Marco. "Liza," sagot ni Marco, "ito ang simula ng bagong yugto. Hindi na tayo nakatali sa nakaraan. Pinili na nating patawarin at dahil doon, mas may puwang na sa puso natin ang pag-ibig at pag-asa." Samantala, si Bianca ay nagsimulang mamuhay ng tahimik. Iniwan niya ang marangyang buhay at nagboluntaryo sa isang maliit na organisasyon para sa kababaihang nawalan ng pag-asa. Isang gabi, sumulat siya kay Liza. "Salamat sa pagpapatawad. Hindi ko akalaing magaan pala ang pakiramdam kapag natutunan mong isuko ang galit. Sana balang araw makabuo rin ako ng kwento ng pagbabago." Naluha si Liza matapos basahin ang sulat at nagdasal, "Salamat Diyos ko sa pagbibigay ng pagkakataon para maghilom, hindi lang ako, kundi pati si Bianca." Sa wakas, ang pagpapatawad ang naging hudyat ng tunay na kagalingan. Hindi lamang ito nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Marco at Liza, kundi nagbigay rin ng bagong direksyon kay Bianca. At sa kanilang lahat, natutunan nilang ang totoong tagumpay ay hindi lang nakikita sa taas ng nabot, kundi sa kakayahang magpakumbaba, magmahal at magpatawad ng buong puso. At habang magkahawak kamay sina Marco at Liza, pinagmamasdan ng mga bituin sa langit, pareho silang nagbulong. Ito ang simula ng mas payapang bukas. Makalipas ang lahat ng unos, lumapit na ang pinakahinihintay na araw ni Marco at Liza, ang araw ng kanilang kasal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, dumating ang pagkakataon upang ipagdiwang nila ang kanilang pagmamahalan sa harap ng Diyos at ng mga taong naging saksi sa kanilang paglalakbay. Isang engrandeng simbahan ang pinili ni Marco, hindi upang ipagyabang ang kanyang kayamanan, kundi upang ipakita ang lalim ng kanyang pasasalamat sa may kapal. Sa labas pa lamang, makikita ang dami ng taong dumalo, hindi lamang mga kilalang negosyante at personalidad, kundi pati mga ordinaryong taong natulungan ni Marco at Liza sa kanilang foundation. Habang naglalakad si Liza sa pasilyo, suot ang kanyang payak, ngunit napakagandang puting gown,
Hindi mapigilan ng lahat ang mapaluha. Ang babaeng minsang lumapit sa isang mayamang lalaki para humingi ng isang kutsara ng pagkain, ngayoy nakatayo sa harap ng dambana, nagiging reyna ng puso ng lalaki. Hawak niya pa rin ang relong iniwan ng kapatid ni Marco, isang simbolo ng nakaraan na nagbukas ng pinto sa kanilang kinabukasan. Nasa unahan si Marco, nakasuot ng maayos na itim na tuksido at hindi maipaliwanag ang saya sa kanyang mukha. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang nawala ang lahat ng tao sa paligid. Ang natira lamang ay sila, dalawang pusong nagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon at ngayon ay magtatali ng panghabang buhay na pangako. Marco, bulong ni Lisa nang sila'y magkahawak kamay sa harap ng pari. Hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit nung halos sumuko na ako sa sarili ko. Liza, tugon ni Marco na may luha sa kanyang mga mata. Ikaw ang pinakamagandang biyayang dumating sa buhay ko. Simula nang una kitang makita, alam kong may kakaiba ka. Ngayon pinapangako ko, hindi kita iiwan sa hirap man o sa ginhawa. Naging emosyonal ang seremonya. Ang pari mismo ay nagsabi, ang pag-ibig ninyo ay patunay na walang imposible. Ang dalawang taong galing sa magkaibang mundo ay nagtagpo upang ipakita na ang pagmamahal ang tunay na tulay sa lahat ng hadlang. Matapos ang mga panata, nagpalakpakan ang lahat ng tuluyan ng ipahayag na sila'y mag-asawa. Ang mga kasambahay, empleyado, kaibigan at maging ang mga batang natulungan ng kanilang foundation ay masayang sumigaw ng pagbati. Sa pagtanggap nila ng basbas, si Bianca ay nandoon din, nakaupo sa likuran. Tahimik siyang nakatingin at bagamat may kirot pa rin sa kanyang puso, ramdam niyang tama ang nangyari. Pinahid niya ang luha at bulong sa sarili. Ito ang nararapat, masaya ako para sa kanila. Sa kasayahan, nagdaos ng isang pagtitipon sa hardin ng mansyon ni Marco. Hindi ito sobrang marangya gaya ng inaasahan ng marami, kundi simple at puno ng kahulugan. May mga parol na nakasabit, mga mesa na puno ng pagkain, at musika na nagbigay ng sigla sa lahat. Ang mga tao, mayaman man o mahirap, ay nagsalo-salo ng walang hadlang. Hindi ko akalaing aabot ako sa ganitong pagkakataon, wika ni Lisa, habang kausap ang mga bata mula sa ampunan na dinala nila sa kasal. Kayo ang dahilan kung bakit gusto kong magpatuloy. Dahil alam kong may mas marami pa tayong matutulungan. Ngumiti si Marco at yumakap sa kanya mula sa likod. At ngayon, hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Magkasama na tayong haharap sa lahat ng hamon. Kinagabihan, habang nakatayo sila sa gitna ng hardin, napatingin si Marco sa bituin at bumulong. Ate Maria, sana nakikita mo ito. Ang relo na iniwan mo kay Lisa ay hindi lang alaala. Ito ang nagdala sa amin sa isa't isa. At pangako ko, iingatan ko siya habang buhay. Nagngiti si Lisa at humilig sa kanyang balikat. Sir Marco, asawa ko na pala. Biro niya, sabay tawa ng marahan. Salamat sa lahat. Ngayon alam ko na, hindi ako nagkamali na lumapit sa iyo noon at humingi ng kahit isang kutsara ng pagkain. Dahil doon nagsimula ang lahat. Natawa rin si Marco at hinawakan ang kanyang mukha. At dahil doon natagpuan ko ang babaeng magpapasaya sa akin habang buhay. Ang gabi ay nagtapos sa mga paputok na nagbigay liwanag sa langit, panda ng bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi lamang ito masayang pagtatapos ng isang mahaba at puno ng pagsubok na paglalakbay, kundi isang simula ng mas makabuluhang kinabukasan. Sa wakas, naging inspirasyon ang kwento ni Marco at Lisa, hindi lamang sa mga taong nakasaksi, kundi sa buong lipunan. Ang kanilang kasal ay naging simbolo ng pag-asa, pag-ibig at pagbabagong posible para sa lahat, gaano man kahirap ang pinagmulan. At sa puso ng bawat taong nandoon, isang aral ang baon nila pauwi. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagmamahal at tiwala na nagbubuklod sa dalawang taong handang lumaban para sa isa't isa.